Hello! Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Gerard Claudio here. Kamusta guys? And ilang araw na ba kapag content? Anyway, so sa video na to, ang pag-uusapan natin, ano ba yung dahilan, possible na dahilan na napapansin ko na sa karamihan ng mga network marketers, bakit? Lalo na yung mga bagong sign up, bagong pay-in, or possible nandito ka, nakikinig ka, matagal ka na rin sa pag-network, pero para pakiramdam mo hindi mo usad yung network marketing business mo, pakinggan mo ito. Lalong-lalo na sa aspect ng pagpe-pay-in o pagsa-sign up o paghahanap kahit na lang the least paghahanap ng customer. Ano ba yung dahilan kung bakit? Bakit nahihirapan tayo mag-convert ng mga prospect o mga pay-ins? Gusto nyo malaman? Yan, type nyo dito sa baba. Type nyo, yes, ready. Yan, no? So, majority ng mga courses na ginagawa ko sa network marketing, lalo na rito yung Pinoy Network Marketing Success Blueprint, go kayo sa pinoynetworker.org, you check that one. If you haven't availed that, thousands of network marketers already, yes. Hindi pa exaggeration yun. Libo na po ang kumuha ng course na yan at dami na tayong natulungan dahil po sa course na yan. So if ikaw po yung isa sa gustong ma-experience yung usad sa network marketing business mo, go to pinoynetworker.org. But anyway, so, yan po yung isa. Meron din ako isang program na live na ginagawa right now, yung sulong program. I had an amazing time. Nasa 8 hours na yung training ko doon. Grabe, 8 hours na, no? I mean, sila have several sessions to do. But, ang gusto kong i-emphasize dito is, na-realize ko lang na sa dami ng mga nag-join sa network marketing, napapansin ko yung mga common reasons kung bakit hindi nakakapagpa-pay ng isang network marketer. Maraming mga dahilan yon. And isa sa mga dahilan, it's because hindi nila ginagawa yung proseso. Yun ang pinakaunang basic na basic yon. What do you mean, Gerald, hindi mo ginagawa yung proseso? Ang ibig ko sabihin, hindi ka nag-approach or hindi ka nag-market. Kaya nga tayo network marketing. There are companies that they call themselves direct selling. Pero ako, I would prefer to call, like sabi ni Eric Corey, tawagin na network marketing. So, network marketer tayo. Network marketer ako. Kapag hindi ka nag-market, wala pong makakakilala sa inyo. Yun lang pong gusto kong sabihin. Okay? So, kapag nagtago ka, walang makakaalam. Huwag na po tayo mag-a-assume na hindi ibig sabihin na super ganda yung product ninyo or service ninyo o super ganda ng company ninyo, matik na yung mga tao pupunta agad sa'yo at ano yung magtatanong. It's very seldom na nangyayari yon, pero hindi talaga siya mangyayari kung magtatago ka. I even see other network marketers, napapansin ko sa ibang mga network marketers pa, yung nag-a-approach sa akin, nagtatanong, nakapansin ko, nakalock pa yung mga profile. Parang sabi ko, gets ko naman na some of us needs a little bit of privacy. Kailangan natin ng specific space for us, for our private life. Pero pag nasa network marketing ka, huwag ka mag-expect na marami ang pwedeng pumunta sa'yo. Alam mo yun, like magtanong o kung magtatago ka. Maliwanag ba? Yan, hello, good evening po. Hindi ko lang po mabasa yung pangalan mo. So gusto ko po sanang malaman, baka itap nyo po dyan yung pangalan ninyo. Kasi napan, Japanese ba yan? Yan, Japanese, Korean. Okay. Anyway. So, wag kang magtatago. Never assume na dahil porkit bumili ka ng package, alam na agad ng mga tao at papasok agad ng mga tao. So, hindi po ganoon na nangyayari. In fact, people don't even know na nag-join ka sa network marketing. They don't even know na nagnenegosyo ka na pala. Okay? So, ito yung unang dahilan. Huwag ka magtago. Stay consistently, listen, very important ito, consistently visible. Consistently visible. Meron ako mga teammates na tinuruan ko sila ng mga proper way of content creation kasi meron kami sa team namin talaga ng mga personal na paano nila ipoposition yung sarili na sa market and also may mga ganun akong courses. Hindi ko binibenta yung course na yun pero sa mga teammates ko meron ako nun. Sobrang powerful. I have a lot of teammates na nagpo-postan sila, may nag-i-inquire agad. Bakit? Kasi you can't sell anything na nagtatago ka. I hope maliwanag po sa inyo. Hindi po pwedeng nag-e-expect ka na may bibili pero hindi ka nagpapakita. Kailangan po magpakita kayo. Maricon Nicole, magandang araw. Tama po ba yung sinasabi ko? Tama. Yan. So, yun na number 1. But not only visible, consistently visible. Lalong-lalo na kung nagsisimula ka. Lalong-lalo na kung nagsisimula ka sa business, consistent. Hindi ko po ma-overemphasize yun sa inyo. Marami pong mga nagko-content, pero pagkatapos, wala na. Malabo yung ganun eh. Okay? Ikalawa. Second,
Possible na nagko-content ka naman, pero hindi mo inaaral yung mensahe na nilalagay mo sa content mo. Or mensahe na sinesend mo sa mga prospect mo. Lalong-lalo na kung tinuturuan ka ng tinatawag na copy-paste. Bakit po personally ako, hindi po ako sold out, hindi panalo para sa akin yung copy-paste. Kasi kung copy-paste lang lahat, guys, at yun lang, at hindi ka naturuan ng tamang yung tamang pamamaraan kung paano mo, para mo sabihin, kung paano mo i-posisyon o paano ka makikilala ng mga tao na ikaw. Kaya ang copy-paste, at most probably, araw-araw mong ginagawa siya pero hindi siya nagkiklik. Kasi nawala ka na sa picture. And alam ng tao na copy-paste lang. Maliwanag ba? Oh, hi Selena, magandang araw. Yan. Maliwanag ba yung sinasabi ko? So, hindi po ako nag-agree sa copy-paste. Na talagang literal na ika-copy-paste mo lang siya. And akala ng karamihan, okay lang yun. Sa akin, hindi. In fact, yung team ko, hindi ko tinuturuan nun. Binibigyan ko sila ng template. Iba yung template sa eksaktong copy-paste. Kasi kung eksakto mismo yung copy-paste mo, nawawala ka na sa eksena. So, para ka ng pareho lang ng iba. Maliwanag ba yung sinasabi ko? Wala pa kayo makikita ng mga network marketers na naging matagumpay sa online na nag-copy-paste lang sila. Wala. They put themselves in, nilalagay nila yung personality nila doon sa mga content nila. Nilalagay nila yung kwento nila doon sa content nila. Nilalagay nila naglalagay sila ng kwento. Yun po yung problema ng karamihan ng mga network marketers. Hindi, ayokong sabihin na tamad po kayo. Like, possible na copy-paste nga kayo. Or, alam mo yun, paano ko ba sabihin? Ayokong sabihin na tamad kayo na network marketer, kaya nyo siya ginagawa. Ang gusto kong sabihin, baka possible kasi yun din yung naturo sa inyo. Pero kung long term pong pag-uusapan natin, kung hindi po kayo marunong mag-create ng mensahe na babasahin o panonoorin, kahit ano pa pong post ninyo at hindi po akma yun, wala pong manonood at wala pong papansin sa inyo. Clear po ba yung sinasabi ko? Catherine Cuenco, Lins Tongyo. Kamusta kayo? Good to see you here. Am I clear? So you go to pinoynetworker.org. May mga concept akong tinuro dyan sa loob. As in, libo na pong kumuha ng course na yan. Go to pinoynetworker.org. That's only lifetime. You have a lifetime access to that. Kumaga parang give away ko na lang dun sa payment ninyo eh. Actually, give away na lang yun sa inyo, guys. Pero, if you want to learn that, how shall I say this? Napakahalaga po nun. So, marami namang paraan kasi. Now, may mga tao rin, may mga network marketers din na, lalo na kung may community kayo, na talagang majority of your thrust is mag-ads. Mag-ads. And, nakikita ko yung iba't ibang uri ng ads sa network marketing. And most probably, kung catchy yung ads mo, sigurado ako doon, either nagpakita kayo ng check sa ads, nagpakita kayo ng result, nagpakita kayo ng income, or may mga sinabi kayo doon na, like example, walang inventory, mga ganun. Okay lang sana kung totoo. Pero kung hindi siya totoo at nag-pay in yung prospect mo, hindi mo rin mapapastay yan kasi, siyempre, iba yung in-expect niya, iba yung mangyayari sa loob. So, ang gusto nating mensahe yung tama. Gusto nating mensahe yung catchy. Gusto nating mensahe yung kapag binasa ko, maintindihan ko, maunawaan ko, kag ako yung matatarget mo. Maliwanag ba? And sa dami ng mga nag-o-offer ng mga online opportunities sa labas, paano mo iaangat ang sarili mo? Yun po yung ginagawa namin sa team sa community namin. Meron mga exclusive po ako mga courses na ina-offer ko sa team. Yun tinuturo ko sa kanila. But for those who wants for a start, go kayo sa pinoynetworker.org. pinoynetworker.org. Okay? At by the way, dito lang po sa page na to. Kasi hindi ko alam, may nag-message sa akin na gumagamit to ng website tapos iba yung link. Pag iba po yung link at hindi ako, wag po kayong magpo-proceed. Ako lang. So dalawa lang yung page ko dito sa Facebook na pareho po may blue check mark yon. Yung Gerard Claudio ito at yung Gerard Christian Claudio yung personal profile ko. But other than that, don't entertain anything. Wag kayo magbibigay ng pera na hindi kayo sigurado. Okay? So anyway, going back. Nawaliwanag ko ba yung sinasabi ko? So, yun po yung dahilan kung bakit. Either hindi lang kayo consistently nag-show up,
To think na uupo lang kayo behind your, behind all, alam mo yun, para ayaw natin mag-effort na malaman ng mga tao na nag-network marketing tayo. Hindi ko sinabing nag-networking ako. Hindi naman ganun yung sinasabi kong messaging. Pero I hope kailangan makita kayo ng mga tao sa labas. Okay? Another one is tingnan mo yung mensahe na pinoportray mo. Either sa content mo or sa message na sinasend mo. Kasi kapag hindi po natin inassess yan, kung ito pa ay effective o proven, dahil lang kasi sabi ni Upline, copy-paste, ito na yung copy-paste. Puro lang copy-paste. Ay hindi tayo matututo in the process. Hindi tayo matututo in the process. Hindi ko maintindihan kung bakit. Alam ko kasi catchy kasi yung thought na copy-paste to, wala ka nang iisipin. Nagets ko yun eh. Pero sa totoo lang guys, hindi talaga ako agree dun eh. Okay, so ngayon, nandito ka, nakikinig ka sa akin, paano mo ilalagay yung kwento mo sa mga post mo? Paano mo ilalagay yung kwento mo? Paano mo ilalagay na ikaw? Kasi like for example, yung mga sa example lang to, nakikita ko halimbawa lang ng mga copy-paste na mga content online. Example, kumita ng 70,000 a day gamit ang TikTok. Ano yung mga ganun? Diba? Ask me how. Ngayon mag-how. How? Ang dami mag-how ngayon dyan. Diba? Or sino nakaka-relate sa ganun? Time or rate. Ganun yung mga script ninyo. Guys, hindi ko sinabing mali yun ha. Hindi ko sinabing mali yun. Hindi ko sinabing mali yung mga ganung content. O halimbawa, may mga content kayo na 2 hours lang na pagsa-cellphone. 10,000 extra. Mga ganun, mga virtual, mga ganyan. Ask me how. Mag-how ngayon, may marami mag-how. Sino dito nakaka-relate sa inyo na parang ang dami naman nag-how sa'yo pero walang nako-convert? Bakit walang nako-convert? Kasi nga wala ka dun sa picture. Anong ibig sabihin wala ka sa picture? Hindi literal na picture. Wala ka kasi dun. Walang personality dun. Parang, okay, this is just like everybody else. This is just like everybody else. I hope you get my point. Tama ba? So, punta kayo ng PinoyNetworker.org. Grab that one. And, so yun lang. Think about those two things na sinabi ko sa inyo. Yung mensahe na binabato mo at yung show up ka ba consistently. Both ways, if you improve these two, it will help you increase your sign-up rate. Sigurado ako doon. Okay? So, wag lang makokontento sa binibigay sa inyo. Always in the position na dinedevelop mo siya. Maliwanag ba? So, yun lang naman for me. No? I hope this is something that helps you, makakatulong sa'yo to. And, ang hangad ko sa mga network marketers, lumago talaga, mag-grow talaga yung business nila. I have upcoming course before this year ends. This is maybe one of the thing that most people would want to know. But I will be, basta stay tuned kayo, meron ako gagawing webinar to share with you the concept and the principles. Maganda itong pangnimula ng 2000 next year. Okay? So, anyway, I'm just sharing with you some of my plans for this year. Actually, for those na nagtatanong, no, Gerard, there are people who are asking if they can join my team. They're asking me for my company. Just to tell you, hindi po ako nagsasabi ng company ko kasi I want this page to be as neutral as possible. Ibig sabihin, andito ako para magbigay ng value regardless of the company na meron ka. Okay? So, but if, let's say, nakikinig ka ngayon sa akin and you're listening to me and you're saying, Gerard, gusto ko yung one-on-one na matuturuan mo ako. I want to be, pwede bang mo akong i-mentor? So, as of the moment, kung hindi ako magkakamali, more than 10 na. Titinan ko more than 10 na mini-mentor ko across different companies. So, if you're somebody na gusto ng one-on-one mentorship, you message me, I could send you some information. Tingnan mo kung fit in sa'yo. Premium ang price na to Premium ang price, sinasabi ko na. Because I will dedicate my time to really help you structure free systems to your team, to your personal network marketing business. So, sabihin natin, worst case scenario, ikaw na lang mag-isa, wala ka ng upline, I could help you move up and buhatin yung network marketing, mabubuhat mo yung network marketing business mo kahit feeling mo wala ka ng support, whatever. I can help you into that aspect. Okay? So, if you want that, message mo ako, Coach, what about the one-on-one mentorship? And then, let's talk about it. Kung fit in para sa'yo,
And then, nakikita mo na this is really a big help para sa network marketing business mo. Anyway, yun na naman for me, guys. If you find value to this, share mo to. Click mong heart. God bless everybody. Have a blessed weekend. Bye-bye.